Hello, beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Taurus. This reading is for you. Tingnan natin na iyong second half ng September 2025. Maraming salamat muna sa among subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. This is general reading, Kabayan Taurus, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyari, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, energy reading tayo, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, lagi nyo tatandaan na kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay, wala sa kanino man. Taurus. Gawin yung guide yung warning para magkaroon kayo ng positive outcome sa buhay. Romance is in the air. O, mukhang in love ka ata. Or someone is in love. No? Pwede rin to sa pagmamahal with someone. Pwedeng anak, kapatid, magulang, family. Dealing or relationship with an older woman. Pwedeng itong romance in the air na to, pwedeng ikaw itong older woman or yung karelasyon mo is mas may edad sa'yo. Or pwedeng ikaw. Vice versa. Or pwede ring magulang. Kung sino man tong older woman na ito, no? A distance friend is thinking of you. May nag-iisip sa'yo na tao na pwedeng ito is dati mong karelasyon. Pwedeng ganon sa iba sa inyo. Or may mga romantic connection talaga dito. Tinitingnan ko kasi yung background niya. Oo, kasi maaring ito is either nasa ibang bansa or nasa probinsya to. Pero may distance Kasi kung tingnan mo ito, parang may bundok at saka someone's going out of your life or the end of a situation. Pwedeng may taong aalis o pwedeng itong kakilala or itong connected na with love umalis, no? Or nagtapos, ganyan. Na pwedeng naiisip ka pa niya or vice versa, ikaw ang nakakaisip sa kanya. Pwedeng sa babae, kung ano man ang edad niya. Or may mga sitwasyon na magtatapos. May umalis or aalis sa buhay mo. Pwedeng babae, aalis sa'yo. Or someone, lalaki or babae man siya. Na may connected sa danger, especially in money matter. Oy, mag-ingat ka sa pera mo, no? Medyo hindi rin maganda. Pwedeng may kakilala ka, friend or a lovers, na naghihintay related to your money. Or pwedeng itong taon na to may problema siya sa money and then baka kumonek sa sayo. Ay naku po, sabay ganun, ate. Kung ano man siya. Pero pag-ingatan mo daw yung pera mo kasi medyo hindi maganda, ang sabi dito. Magkakaroon ka ng mga problema pagdating sa pera. Sa trabaho or sa pera. Position of authority. Kasi andito si casket. Also, this is be responsible. Ang sinasabi to when it comes to a throne. Siguro tandaan mo palagi na you are the authority of your life. Huwag ka magpa-control or huwag ka ma-manipulate ng situation mo sa buhay mo. When it comes to rose kasi is, tandaan mo, focus and love also yourself ang sinasabi dito. And then also, pagbabalik ito ng confident or pagbabalik sa dating ikaw. When it comes to opposition. Or pwedeng iba sa inyo sa iba sa inyo kasi andito si end of situation. Sana walang nawalan ng trabaho, di ba? Pero sa iba, siguro is paglaya sa isang sitwasyon na hindi naging maganda in the past or pag-angat ng posisyon. Ganyan. Sa trabaho. May passion tayo, may rose saka passion, rose and rose. So, di ba? May mga kasiyahan. Yan, makaka-receive ka ng pagmamahal, kasiyahan. Also, this a love. Maaaring may darating na bagong tao
sa buhay mo or magkakaroon ka ng connected dito sa tao na to. Tingnan natin isa. Oo nga, bagong tao nga. Yan, sa iba sa inyo, ano to, bagong tao, also, a new beginning of life. Pwedeng newborn baby, mabubuntis, or kasi di sa passion din kasi, kasiyahan din kasi ito, no? Ito naman is, also, kasiyahan dito si Throne, confident. Tulad ng sabi ko kanina, diba? Confident, parang handun ka na sa new beginning of life, new beginning of situation, happiness, joy, and something happen na nag-umpisa or nagbago in life, no? Sa iba sa inyo. And ako po, ano yun? Ba't ganun may blockage? Okay. Dahil sa may birth, dog, casket, ibig sabihin, kasi may delay ka, no? Ibig sabihin, nagkaroon, or sa iba dito, there's a delay. Yeah, may delay pa na magaganap o mangyari. Pwede kasi may money tayo, di ba? Kung sa money mo, sabi danger nga ng money mo, maaring madidelay to success pa sa ngayon by September. Medyo may delay yan kung sa money or something into your life. Or pwede rin naman na false, kung sa may mga mabubuntis, false alarm. Kala mo buntis, hindi pala, di ba? Pwede yun, kasi hindi si fashion, tsaka to. O kaya naman sa iba sa inyo is, may mga sitwasyon na nasayang yung oras. Or may mga sitwasyon na nagkaroon ka ng challenge or magkakaroon ka ng challenge at masasayang yung oras mo doon, vice versa, nakaraan na o mangyari pa lang. May mga sitwasyon na nakakumit ka doon sa bagay na yon, pero ano pala, pointless, di ba? Parang nagkasakripisyo ka for nothing. Kaya sinasabi dito, this is a time to start a new beginning in life. Andi yung sitwasyon, mag-focus ka sa sarili mo. Also, may tao dito na kailangan ng self-care, Baka may mga sensitive ngayon na tao na kailangan ng self-care, no? And then also, may structure yourself, no? You need to structure yourself. Buuin, pahalagahan, mahalin yung sarili. Yan ang nakikita ko sa iyo. May disease, may taong may sakit. Pwedeng sa iba dito, emotion. Feeling emotions. May iba sa inyo. Energy. May may taong arrogante. May mga taong galit sa iyo. Yan may mga arrogant, boastful person you should not cross. Tsaka, may tao na may masamang pakay sa iyo o may ginagawa siya na hindi mo alam na may pangloloko. Pwedeng malapit to sa puso mo. Pwedeng karelasyon, pwedeng kung sino man siya. Baka siya yung tao na nakapagbibigyan ng excitement sa'yo. Or may mga exciting situation ka, no? Energy. Ay, namatay yung natin. iPad. Sabay na ganun yung ko yun. Energy ni Taurus. Energy niya. Okay. Ang energy mo, sa nakikita ko dito, dito ka nga sa delay. Energy ng iba, meron kang gustong gawin sa buhay mo, pero hindi mo maumpis-umpisahan. Kumbaga may blockage ka. Yung iba naman sa inyo, is meron na kayo mga marireminizing from the past situation, good or bad dyan. Pwedeng mga tao na naloko ka, or tao na minahal mo, basta good or bad siya. Reminiscing from the past situation sa iba sa inyo. Also, is ang energy ng iba medyo, hindi ko alam why pero either nababagot ka, nayayamot, naiinip, pwedeng ganun sa iba. May mga gusto kang gawin na hindi mo magawa, hindi mo maumpisahan. Pwede rin na nahahata ka ng nakaraan, no? Dito sa sitwasyon. Yan. Yung iba dito nagkakaroon ka ng pag-aalinlangan with something.
na you want to pursue. Ganyan. Nag-aalinlangan ka or may mga sitwasyon na napagdududahan mo. Pwedeng yung sarili mo or yung something or someone sa buhay mo. Siguro sa mga pupukusan mo, kaya ko ba mag-umpisang muli? Kaya ko ba maka-move on? Kaya ko bang gawin ito? Kaya ko bang kung ano man yun. May mga ganun situation. Sa sa iba sa inyo. Nagja-jungling. Anong parating kay Taurus Universe? May mga bagay na ini-evaluate mo or i-evaluate mo siya. Parating. Also controlling emotions, sa iba sa inyo. Ano po ito? Parating sa'yo. Oh, talaga. Okay, ang parating sa'yo, mag-isolate ka. Hindi to. Pwedeng may mga iisipin kang bagay-bagay, na gusto mong ma-achieve sa buhay. Yan, maaari may mga iisipin kang mga bagay na sana ganito pala, sana ganun na lang, sana ganyan na lang, sana ganun ginawa ko. May mga ganung thinking parating sa iyo, no? Also parating makaka-receive ka ng communication, text message with someone or pwedeng hinihintay mo siya or pwedeng ikaw magte-text or siya magte-text sa iyo. Pwedeng close relationship, family, or basta connected siya sa iyo o kasama sa trabaho. Yan, magkakaroon ng gano'n. May mga excitement tulad ng sabi ko kasi nandito si Cracker. May mga excitement situation, maaaring magkakaroon ng mga getting together, may mga celebration, pwedeng getting together ng close relationship, family unity, reunion, pagkikita-kita man yan. Meron din ako na nakikita na pwedeng may hinihintay ata yung iba sa inyo or may tao na naghihintay. Ganyan, sa nakikita ko dito. May coming home eh. Hindi ko alam kung uwi ka ng Pilipinas, uwi ka ng probinsya, or someone papunta sa'yo. Probinsya man yan o ibang bansa. Or thinking, no? Pwedeng thinking. Ako nakikita dito. Pwedeng may mga iniisip ka na bagay na kasi may surprise parties event din, no? So iba dito may pupuntahan ka bang wedding o kaya there's a wedding connection or pag-uusapan o may pupuntahan kang wedding. Basta something celebration ako nakita. O pwede rin na may mga bagay na pinanghihinayangan mo, no, in the past. Pwede may mga bagay na nagkaroon ka ng regret, panghihinayang, nag-isolate ka, ando yung loneliness, sadness sa iba sa inyo. Ano dapat iwasan ni Taurus? May sitwasyon ka na nagsakripisyo ka pero dumating yung time, lungkot yung kapalit. No? Yun na nakita ko sa'yo dito. Yung sacrificing. Pero, at the end, wali yun. Kumbaga, hindi yung lungkot, pagsisisi, or hindi naging maganda yung result. Ganyan. Ay, ano ba yan, ate? Siya nga, nay. May mga unexpected blow-up emotions coming sa'yo, Taurus. Nangyari. Hindi mo siya asahan. Bigla siyang magaganap mangyari. Or pwedeng naganap na sa iba, pwedeng nangyari sa iba. Ganyan. Pwede rin na
nagkaroon ng separation or magkakaroon ng separation, depression, conflict, malaki man o maliit yan, trauma, something loss. Ako nakikita dito, maraming klase ang loss. Nahandun yung iyak, grief, or yung may tao na pwedeng aalis mo yung sarili mo o i-remove sa'yo, parang gano'n. May removal. Dapat iwasan. May malalaman ka raw katotohanan, no? Kumbaga may tao dito na magko-confess sa'yo. Pwedeng ikaw ito ha, or siya. May magko-confess sa'yo. May tao na gusto magsimulang muli, o may pagsisimulang muli. May tao kasi na gusto niya ibalik yung tiwala mo sa kanya. Or pwedeng ikaw to. And dapat mong iwasan. Syempre iwasan mo yung ma-imbalance ka, no? Iwasan mo rin na yung mga conflict, yung mga tao na hindi compatible sa'yo, iwasan mo na alam ko naman na hindi ka ganun. Pero pwedeng vice versa to Yung hindi ka maging aware sa feelings ng ibang tao. Yun, iwasan mo yun ha. Yung sarili mo lang yung isipin mo, ganyan, iwasan mo yun. Alam ko naman na hindi ka ganun, pero, or yung tao na ganun, imiwas ka sa tao na ganun, vice versa. Pag-isolate, iwasan mo yun. Yung hindi ka maging totoo, yan, iwasan mo yun. Yung ma-manipulate or makontrol ka ng sitwasyon, tsaka yung sa pangakong hindi matutupad. I-broke yung promises, ganyan. Syempre, pagtatalo, hindi pagkakasundo, pagiging makakasarili, puot galit, pagiging makasarili, or yung mga taong makasarili, vice versa natin. Baka sabihin nyo, at hindi ako ganun. Kaya nga vice versa. Yan, umiwas ka na lang, iwasan mo na lang yung mga ganun, o umiwas ka sa mga ganun. Sinasabi dito, syempre, yung maging dishonest, yung palaging mangloko, ganyan. Or, kung may mga tao na palagi kang niloloko, siguro enough na yun, pero nasa sa'yo pa rin yun. Kasi buhay mo yan. Ikaw pa rin magkokontrol ng sarili mo. Love. Tingnan natin ang love. Tsaka magpa-abuso ha, o mang-abuso. Ay, ano ba yun? Ano ba yun? Ano ka? Ano mo na nga? Love. Love sa lahat. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, pamilya, pwede yun. Okay, when it comes sa single muna tayo ha. Sa mga single dyan, ang sinasabi dito is you need to enjoy your life for a while. And you need to be patient. No? Ang sinasabi, mag-put ka na daw ng boundary sa buhay mo. Ang sinasabi dito, enjoy mo muna yung sarili mo. No? Sa bagong pagtahak ng iyong buhay. Ay wala pa atang darating sa iyo. Pero ang sabi dito, either darating or babalik siya. Yan nakita ko. In a divine timing, ibibigay niya daw sa iyo yung the right person na mararamdaman mo yung love, yung effort niya, at yung support niya sa iyo. Itong tao na to napaka very patient. Organized itong tao na to. So nakita ko dito. Focus and organize. And talagang magbibigay siya ng effort sa iyo. Kung sino yung mahal mo, mahal din niya. Mahal ka niya, mahal niya yung mga mahal mo din sa buhay. Yun ang makilala. Yun ang ibibigay niya daw sa iyo. No? A person who's very care, loving, and
maalaga. Yun ang bibigay niya sa'yo. Uy, patay tayo dyan. Kung kayo is nagkahiwalay naman itong tao na to. Kung kayo is nagkahiwalay na to, sa iba sa inyo related to sa family. No? Anak, kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na to, itong tao na to, gusto niya ng union sa'yo and they promise you na nagbago na daw siya. Gusto daw niya ng renewal sa'yo nitong tao. Ano ba naman to? Gusto daw niya ng, asa na yung card? Nawala. Gusto daw niya ng renewal at, ay, Diyos mayo. Gusto niya makapag-ayos sa'yo. Yun. Gusto niya makapag-ayos sa'yo. Want to heal this relationship. Sabi niya, mahalaga ka sa akin. Yan. Bakit may something dito? Maring. Kaso yung isa, parang nag-i-enjoy na sa buhay niya for being me, ganyan. Parang nakita na niya yung kanyang worth or nakita na niya yung kanyang kasiyahan, no? Dito sa sitwasyon. Kasi dito na si Ten. Pero may taong babalik. May gustong bumalik. And want to forgive or pagsasaayos sa'yo. Iba sa inyo matagal kayo, no? Naging matagal kayo ng tao mo. So, iba sa inyo. Kung kayo naman is in relationship, you try to make it balance yung relationship. Siyempre, hindi na mawawala yung pagtatampo, ganyan, hindi pagkakasundo, pero kahit gano'n na nangyayari, pinipilit yung maging matatag at pinipilit yung maging okay itong relationship na to. So, nakikita ko dito. Nagkakasundo naman. May pagkakasundo pa rin naman kahit papaano. No? Binabalanse yung relationship. Yan. Andun pa rin naman yung attraction ninyong dalawa. May mga bagay nga lang na siguro sometimes nagkakaroon talaga ng pagbabago. Yan. Hindi maalis yun. Ayun, di ba? May pupo doon na may nakita ako. May nasight ako. May nasight ako. Kaya pala sabi ko parang iba yung kulay Iba dito may third party, Tingnan natin ang money mo. Pwedeng yung karelasyon mo is may family na. Or pwedeng may family na or merong someone na maaring kung nagkahiwalay na sila, pwedeng itong taon na to is nagkakaroon sila ng balikan or may connection pa rin. Pwedeng nakakausap, ganyan. Sa money mo, mag-ingat ka lang, no? Kasi baka may bigla kang gastos na gawin. Kasi dito is medyo, sabi ko nga kanina, medyo may problem when it comes sa money, di ba? May money matter ka. May mga ikakabigla mo na pwedeng pagkagastusan o kaya ikakabigla mo, hala, wala na pala yung ipon ko. Wala pala akong naipon. May mga ganang sitwasyon. It's more on chaos. Medyo hindi organized yung iba, sa pagpapatakbo ng pera. Kumbaga, pagka nagkaroon, waldas. Or hindi man siya waldas, pero mas magastos. Hindi napapatakbo ng maigi. Ganyan. Imbalance siya sa pera, Kaya ingat-ingat, hindi ko nakita yung stability this time ng iba sa inyo. Kaya this is time to start a new beginning, in life. Mag-saving daw kayo ng money. Ano sinasabi dito? Advice. O, diba? Sabi ko sa'yo The Fool. Okay, when it comes sa, may Okay, when it comes sa advice, may mga tao makikilala ka bago. May celebration talaga. Meron. Pwedeng may mag-chill, friend, mag-chill kayo, may mag-aaya, magkakaroon aya. Start a new beginning in life. Tandaan mo, you are the authority of your life. You need to control yourself. Hindi lahat
eh, kumbaga, sa money, kontrolin mo yun. Sinasabi dito, focus. Ano ba yung focus mo? Focus and control. Sinasabi dito, no? Okay lang na magsaya in a way na kailangan mo rin mag-isip by your future. Ang sinasabi dito. Yun ang sinasabi niya dito. Kumbaga, wag ka lang bigay ng bigay or wag ka lang labas ng labas kaya ng pera or something. No? Siyempre, sinasabi nito, enjoy your life with your new new friend or enjoy your life in a new beginning of life. Baga, ilaya mo yung sarili mo din sa isang bagay, isang sitwasyon na na hindi naging maganda or yung mga dapat na talaga is not worth it. Yan, yung mga, di ba sabi ko sa portal natin, cutting the cord, di ba? Yan ang sinabi ko sa inyo. Ilaya mo yung sarili mo doon. And syempre, live of faith, fresh start, and lakasan mo yung loob mo. Kasi ito yung time na pag-umpisa ng bagong ikaw or from the basic, from the top, from the zero. Yan na nakita ko ito. Arigatou namaste, God bless.